Anong ibibili ng wheelchair? Uunahin mo pa yung kapatid mong walang kwenta kaysa sa amin ng tatay mo? Ibili mo ako ng bagong cellphone. Hoy, Pilay! Kung ayaw mo madamay dito, huwag ka na pumigil sa amin! Oo, nakakalakad na ako. Kaya tumakbo na kayo dahil sisiguraduhin ko gaganti ako sa inyo. Kapag may nakakakita sa akin, ang unang napapansin ay ang magandang mukha ko. Bagay na pinagmamalaki noon ng mga magulang ko. Pero kapag nakita na nila ang saklay ko at kung paano ako maglakad, nag-iiba na ang kanilang pananaw. Mula sa pagiging swerte dahil sa gandang meron ako, nagiging sayang dahil pilay ako. Sayang dahil wala na akong mararating sa buhay. Sayang dahil hindi ko magagamit ang kagandahang meron ang mukha ko. Pero noon yon, dahil ngayon ay iba na. Simula nang makakilala ako ng isang aswang na bumago sa buhay ko. Ang ikukwento ko po sa inyo kung ano ang nangyari sa akin at kung paanong ang dating miserable kong buhay naging maayos. Isang bagay na matagal nang itinatago ng pamilya ko magpasa hanggang ngayon. Ako nga pala po si Sarah at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy Sarah! Hugasan mo na nga yung pinggan dito sa lababo. Gumamit ka ng saklay para makatayo ka. Hindi porket pilay ka tatamad-tamad ka na. Opo, Nay. Tatapusin ko lang po tong assignment ko. Diyos ko naman kasi, Sarah. Bakit ba kasi nag-aaral ka pa? Wala rin namang kwenta yung pag-aaral mo. Dahil siguradong habang buhay ka ng baldado. Sino sa tingin mong kukuha sa'yo kung pilay ka? Nay naman, marami naman pong trabaho na hindi kailangan yung paglalakad o pagtayo Sa opisina ho, kahit call center po, papatusin ko. Kahit na? Ano sa tingin mo? Habang buhay kang aakayin ng kuya mo para makarating sa trabaho mo? Hoy, may sariling buhay rin yung kuya mo. At hindi sa lahat ng oras aakayin ka niyan. Darating ang araw na mag-aasawa rin yung kuya mo. Kaya ko naman pong maglakad, Nay. Kaya mo nga, gamit ang saklay. Sobrang tagal mo namang maglakad Nanay naman. Basta, tama na yung pangangatwiran mo. Hugasan mo na yung pinggan dito. Kailangan mong matuto kahit sa gawaing bahay. Dahil siguradong dito ka sa poder namin habang buhay. Ikaw ang mag-aalaga sa amin ng tatay mo. Sige po, Nay. Hindi nyo naman po ko kailangan pagsalitaan pa ng kung ano-ano. Maghuhugas naman po ako ng pinggan At sumasagot ka pa, ha? Ano sinasabi mo dyan? Wala ho, Nay. Uunahin ko na po yung mga hugasin. Imbis na makipagtalo pa ako kay nanay, iniwan ko na muna ang assignment ko at kinuha na ang saklay ko para makatayo. Mahirap para sa akin ang maglakad kahit pa may saklay ako. Ang isang paa ko, hindi na nakakalakad. Wala na talagang nararamdaman. Habang yung kabila naman, kaya pa namang ilakad. Yun nga lang ay mahinang-mahina ang puwersa. Kaya sobrang hirap para sa akin ang maglakad. Nang makarating ako sa kusina, ibinagsak ni nanay ang sponge na panghugas ng pinggan dahil sa inis niya sa akin. Sobrang kupad mo talaga. Bilisan mo na, bago pa umuwi yung kuya mo. Siguradong yun na naman ang gagawa niyan para sa'yo. Abay, ang kapal na masyado ng mukha mo kung ganon. Oo po, Nay. Ito na po. Habang naghuhugas ng pinggan, sobrang sama ng loob ko. Pero kung dati umiiyak pa ako kapag sinasabihan ako ng ganong masasakit na salita, ngayon parang naubos na ang mga luha ko. Naubos na dahil palagi naman akong sinasabihan ng ganyan. Porke pilay ako at hirap ng lumakad, ang tingin ng nanay ko sa akin, wala akong kwenta. At habang buhay na akong magiging palamunin na lang. Hindi ko naman ginusto ang maging pilay. Bata pa lang ako, ganito na ako.
Nasanay na ako sa kung paano ako maglakad. Pero mukhang sa mga magulang ko, hindi pa rin sila nasasanay. Ang kwento sa akin ni Kuya, matagal bago siya nasundan. 7 taon ang agwat niya sa akin, kaya naman nang ipinanganak ako, sobrang saya ng mga magulang ko. Lalo na at bukod sa anak na babae na matagal na nilang inaasam-asam ang nakuha nila, maganda pa. Madalas raw akong ipagmalaki ng mga magulang ko sa ibang tao. Hanggang sa nalaman nila na mahina pala ang mga tuhod ko. 2 taon na ako noong ipa-check up ako sa doktor at nalamang mahihirapan na akong makalakad dahil sa sakit ko. Simula nun, nawala na sila ng amor sa akin. Kahit gaano pa kaganda ang kwento ni Kuya sa akin kung paano nila ako minahal noon, hindi ko talaga alam. Hindi ko naramdaman dahil wala pa akong muwang noong mga panahong yon. Hindi ko alam kung talagang minahal nila ako noon o gawa-gawa lang ni Kuya ang kwento para lang kahit papaano mabawasan ang sama ng loob ko sa kanila. Oh, Sarah, ba't ka naghuhugas ng pinggan dyan? Sabi ko naman sa'yo, ako na yung maghuhugas yan pag uwi ko. Okay lang Kuya, alam kong pagod ka eh, saglit lang naman to. Pero nahihirapan ka oh. Inutusan ka na naman ba ni nanay? Wala namang kaso sa akin yung paghuhugas ng pinggan. Gumagana naman yung mga kamay ko eh. At saka tama naman si nanay. Kailangan kong matuto sa paglilinis sa bahay. Sa pag-aasikaso dito kahit napilay na ako. Dahil hindi naman habang buhay, nandyan ka para saluhin ako sa lahat. Naniniwala ka kila nanay na hindi ka makakapagtrabaho dahil pilay ka? Eh ano ba kasing trabahong pwede kong pasukan? Call center. Hindi ba't sabi mo yun yung pangarap mo? Oo nga, pero baka hindi rin naman ako tanggapin eh. Paano kung sa 5th floor pala ako ma-assign? Sarah naman. Usong elevator sa mga ganong kumpanya, no? Alam mo, huwag kang maniwala kay nanay. Kaya mo yan. Sigurado ako magiging successful ka balang araw. Ikaw talaga Kuya. Buti na lang talaga may kuya ako na kagaya mo. Dahil kung wala, ewan ko na lang talaga. Basta tandaan mo, Sarah, hindi ka man suportahan ni nanay at tatay. Ang importante, sinusuportahan kita. May isang sumusuporta sa'yo at ako yon. Salamat Kuya. Salamat kasi nandyan ka para sa akin. Hayaan mo, patutunayan ko kay nanay at tatay na kaya kong maging successful kahit akala nila hindi ko kaya. Yan yung kapatid ko. Mula elementary hanggang ngayong huling taon ko ng high school, consistent honor student ako. At talagang sobrang proud sa akin si Kuya Samuel. Malaki ang paniniwala niyang makakaya ko. Kahit na ayaw maniwala ng mga magulang namin. Nga pala, malapit ko na mabuo yung ipon ko para sa birthday mo. Naku naman Kuya, hindi ko naman kailangan ng magarbong handa sa birthday ko eh. Hindi naman handa ang pinag-ipunan ko para sa birthday mo eh. Ano? Di wheelchair. Kapag may wheelchair ka na, mas makakakilos ka na maayos nun. Hala, talaga Kuya? Matagal ko nang pangarap yung wheelchair eh. Oo, ibibili kita nun. Pagkasabi nun ni Kuya ay bigla namang pumasok si nanay sa kusina. Anong ibibili ng wheelchair? Uunahin mo pa yung kapatid mong walang kwenta kaysa sa amin ng tatay mo? Ibili mo ako ng bagong cellphone kaysa yung wheelchair ng kapatid mo. Sayang lang yung pera mo kaya pa namang maglakad niyan. Nag-iinarte lang yan. Nay, ibibili rin naman kita ng bagong cellphone. Unahin lang sana natin tong wheelchair ni Sarah kasi matagal na siyang hirap sa saklay. Ay nako Samuel, mag-aaksaya ka lang ng pera dyan. Sinasabi ko sa'yo kahit may wheelchair yan, wala pa rin kwentang tao yan. Nanay naman, wag po kayo ganyan kay Sarah. Hinawakan ni Kuya si nanay sa likod at saka inakay palabas ng kusina. Pero kahit ganon, hindi pa rin tumigil si nanay sa pagsasalita.
Napailing na lamang ako at nagpatuloy sa paghuhugas ng pinggan kaysa pakinggan ang mga sinasabi niya. Pero kahit isipin kong huwag pakinggan, umaalingaw-ngaw ang boses niya sa utak ko. Paulit-ulit kong naririnig ang mga sinasabi niya. Masakit, pero wala naman akong choice kundi ang tanggapin lahat. Kagaya ng madalas na pagpasok sa school ay hinahatid ako ni kuya. Mabuti na lang at pareho kami ng oras ng pasok sa umaga. Nahihirapan kasi akong umakyat sa jeep. Tinutulungan niya ako para hindi na maghintay ng matagal ang driver. Oh, Sarah, alis na ako. Ito na pala yung baon mo. Naku kuya, kahit hindi na. Okay na yung binigay sa akin ni tatay kanina. Nakita ko lang kung magkano yung binigay sa'yo ni tatay kanina. Hindi sapat yung 20 pesos para sa maghapon. Pero nabusog naman ako kanina. Tsaka nagbaon ako ng kanin at ulam. Sige na, tanggapin mo na tong pera bago pa magbago yung isip ko. Sige na nga. Pero sa susunod, okay lang kahit magkano kuya. Baka ikaw naman kasi yung hindi kumakain eh. Tinawanan niya lamang ako at saka nagpaalam na aalis. Habang ako naman, pumihit na papasok sana sa school. Pero bago pa ako makapasok, nagulat ako nang makita ang matandang palaboy na palaging nanlilimos sa harap ng school namin. Baka may pagkain ka dyan, Neng. O kahit 5 piso lang. Sige na, bigyan mo na ako. Gutom na talaga ako eh. Wala pa akong kain mula kahapon ng tanghali. Kawawa naman po kayo, Lola. May pagkain po ako dito pero wala po kasi akong ekstrang lalagyan eh. Kung gusto niyo po, kainin niyo po pero ibalik niyo po sa akin mamaya yung Tupperware. Dahil baka mapagalitan po ako ni nanay eh. Oo naman, ibabalik ko sa'yo. Hihintayin kita rito sa labas. Sige po, kailangan ko na rin po kasing pumasok at baka malate na po ako. Maraming salamat, Neng. At sobrang gutom na talaga ako. Pagpalain ka sana sa kabaitang meron ka. Nginitian ko na lamang ang matandang palaboy na palagi kong nakikita sa tapat ng school namin. Bago ko inilabas ang Tupperware na may lamang pagkain. Kakainin ko sana yon mamayang tanghalian. Pero dahil binigyan naman ako ni kuya ng ekstrang pera, bibili na lang ako sa kantin. Mas nangangailangan ng matandang yon kesa sa akin. Mas nakakakain ako ng maayos kesa sa kanya. Kagaya ng madalas na senaryo sa school, ganon at ganon lang din. Mabuti na lang talaga, hindi ako binubuli ng mga kaklase ko. May mga kaibigan din ako kaya kahit papaano, parang nakakatakas ako sa tunay kong buhay kapag nasa school ako. Nang matapos na ang klase at lumabas na ako sa school, kaagad na hinanap ko ang matandang palaboy na binigyan ko ng pagkain. Kailangan ko kasing kunin yung Tupperware na ipinahiram ko sa kanya. Dahil siguradong papagalitan ako ni nanay kapag nawala yon. Bilang niya pa naman ang mga Tupperware na meron sa bahay. Lola, nasa na po yung Tupperware ko? Kanina pa akong naghihintay sa'yo, Ineng. Pasensya na po kayo. Mahaba po kasi talaga yung oras ng pasok ko eh. Pasensya ka na rin, Ineng, ha? Naiwala ko kasi yung Tupperware. Kinuha ng mga loko-lokong pulube. Naiinis ako eh, kaya nga lang, nahihirapan na akong maglakad. Hindi ko sila naabutan. Wala na po bang paraan para makuha natin pabalik? Baka mapagalitan kasi ako ni nanay eh. Sige. Susubukan kong bawiin kapag nakita ko yung mga lokong yon. Sana mabawi ko pa. Salamat po, Lola. Hindi pa naman siguro hahanapin ni Nana yon. Ang totoo niyan, gusto kong mainis dahil hindi niya naibalik ang Tupperware. Sigurado kasi akong mapapagalitan ako ni Nanay. Pero matanda na kasi yung palaboy. At saka siguro, hindi niya naman talaga kasalanan na nawala.
baka pinagtripan siya ng ibang mga palaboy. Ilang saglit pa, dumating na si kuya para sunduin ako. Minsan, hindi niya ako nasusundo kapag overtime siya. Pero madalas naman ay nasusundo niya ako. Oh, bakit kausap mo yung matandang palaboy? Kasi kuya, binigay ko sa kanya yung baon ko kanina. Kaya lang hindi niya nabalik yung Tupperware eh. Sigurado pagagalitan na naman ako ni nanay nito. Bakit kasi pati yung Tupperware binigay mo pa? Basta sa susunod, ilagay mo na lang sa plastic. Sigurado akong papagalitan ka talaga ni nanay. Tsaka, hayaan mo na. Huwag mo na lang banggitin kay nanay at baka hindi niya rin mapansin yun. Sana nga kuya. Ninitian na lamang ako ni kuya at saka na kami sumakay sa jeep. Pag uwi sa bahay, talagang sinermonan ako ni nanay. Kaagad niya kasing hinanap yung Tupperware na ginamit ko ngayong araw, kaya hindi na ako nakawala. Pinigilan naman siya ni kuya pero ginatungan nga lang ni tatay. Kung ano-ano na naman tuloy masasakit na salita ang natanggap ko. Pero wala naman akong choice kundi ang tanggapin. Ang importante, hindi nila ako sinasaktan ng pisikal. Manhid na nga lang ang puso ko sa mga salita. Sa sumunod na araw, nanghingi ulit sa akin yung matandang palaboy pero tinapay na lang ang binigay ko sa kanya. Sa araw-araw na pumapasok ako, madalas ko siyang bigyan kahit na walang-wala rin naman ako. Minsan, hinahati ko ang baon ko para ibigay sa kanya. Ewan ko ba? Pero naaawa kasi ako sa kanya. Isang araw nang makapasok ako ng mas maaga, naisipan ko na tanungin siya. Lola, wala po ba kayong mga kamag-anak? Bakit mo naman yan natanong, Ineng? Wala lang po. Nagtataka lang po ako kasi kawawa naman kayo rito. Kung may pamilya po kayo, di ba sila naaawa na pinabayaan lang kayo rito sa kalsada? May mga kamag-anak ako pero wala dito. Nasa malayo sila. Nasaan po? Baka po kasi matulungan ko kayo na mahanap sila. Talaga ba? At paano mo naman ako matutulungang mahanap sila kung pilay ka? Grabe naman po kayo. Hindi naman po porket pilay ako, hindi ko na kayo matutulungan. Biro lang, Ineng. Huwag ka nang mag-abala pa na hanapin ng mga kamag-anak ko dahil yumaon ang mga yon. Nasa impyerno na. Grabe naman po kayo. Bakit naman po nasa impyerno? Masasama ang mga ugali ng mga kamag-anak ko. Meron po ba kayo kahit isang anak lang? Wala akong anak. Matandang dalaga na ako. Totoo po ba? Abay, mukha ba akong nagbibiro? Kaya ikaw, dapat mag-asawa at magkaanak ka para may kasama ka sa pagtanda mo. Tingnan mo ako, nang mamatay ang pamilya ko, wala na akong kasama. Kahit pamangkin po ba, wala kayo? Ayoko nang makaperwisyo pa sa mga pamangkin ko. Ang alam nila ay patay na ako. Mas mabuting ganon ang isipin nila kaysa kaawaan nila ang sitwasyon ko. Ganon po ba? Pero kahit na po, kawawa po kasi kayo dito eh. Masaya ako dito. Libre lahat. Libre nga itong tinapay ko eh. Tinawanan ko na lamang yung matandang palaboy at saka ako nagpaalam na papasok na sa school. Naaawa ako sa kanya. Sa sitwasyon ko kahit na hindi maganda ang turing sa akin ng mga magulang ko. Mas pipiliin ko pa rin may mga kasama sa buhay kesa kagaya niya. Hindi ko alam, pero parang hindi ko ma-imagine ang mabuhay ng ako lang mag-isa kahit na hindi ako palaboy. Ilang linggo ko ring binibigyan yung matandang palaboy. Hanggang isang gabi matapos ang klase, excited pa akong lumabas ng school dahil may dala akong pagkain na ipinamigay ng mabait kong teacher dahil birthday niya. Pero pagdaan ko sa kung saan ang madalas niyang pwesto, wala siya roon. Kaya naman sinubukan ko siyang hanapin habang wala pa si kuya.
Sa isang masikip at madilim na eskinita, nakita ko kung paano pinagtatadyakan ng mga estudyante yung matandang palaboy na madalas kong tulungan. Namilog ang mga mata ko at kaagad na nakaramdam ng galit. Ang makitang sinasaktan ng gano'n ng isang matandang walang kalaban-laban, talagang nagpasama ng loob ko. Kaya kahit na iika-ika gamit ang saklay ko, naglakad ako patungo sa kanila at lakas loob na pinatigil ang mga bully na estudyante na alam ko na nag-aaral din sa school na pinapasukan ko dahil pareho kami ng uniform. Hoy! Tigilan niyo nga yung ginagawa niyo sa matanda! Mang wala kayong awa! Hoy, Pilay! Kung ayaw mo madamay dito, huwag ka na pumigil sa amin! Maawa naman kayo sa matanda! Walang laban sa inyo yan! Mga dumag kayo, isang matanda lang yung pinapatulan nyo! Ha! Naghamon ka ba? Baka gusto mong ikaw naman yung patulan ko! O ngayon, pati Pilay, kakalabanin nyo na rin. Maraming pwedeng gawing kaaway dyan sa kanto, oh. Yung mga sigaw, di kaya adik. Bakit kami mga walang laban pa? Pakailan mo ba? Ang sinasabi ko lang naman, maawa kayo sa matanda. Awa? Masyado siyang istorbo sa daan. Kada dadaan kami, pipilitin kami magbigay ng pagkain. Sa galit ay bigla na lamang tinadyakan ng bully ang matandang palaboy. Sa sobrang lakas ng pagkakatadyak niya, napaubo ng dugo ang matanda na mas lalong nagpaigting ng kagustuhan kong patigilin sila. Ano ba? Tama na yan! Maawa nga kayo sa matanda! Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo eh! Halika rito! Ikaw rin isasama namin kasi pabida ka! Gusto mo ikaw rin? Sa gulat ko, hindi na ako nakasigaw pa nang hatakin na lang niya ang buhok ko at inihagi sa sahig. Mabuti na lang, ang binti kong wala ng pakiramdam ang tumama sa sahig at hindi ako nakaramdam ng sakit. Kaagad kong dinampot ang saklay ko at pinaghahampas sila gamit yon. Mga walang iya talaga kayo! Wala kayong puso! Ang sasama ng mga ugali nyo! Pilit na inaagaw ng bully ang saklay ko pero hindi ko yun ibinigay. Ilang saglit pa, nakarinig kami ng sigaw mula sa bungad ng eskinita. Hoy! Anong ginagawa niyo? Kaagad na napatigil ang mga bully sa kanilang ginagawa. At nang makita si kuya, pare-pareho silang kumaripas ng takbo. Natakot sila dahil sa laki ng katawan ng kuya ko. Kayang-kaya silang tatlo na patumbahin lang sa isang suntok. Kuya? Sarah, ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Wala namang masakit sa akin, kuya. Pero mukhang ito si Lola, napuruhan ng gusto. Tingnan mo siya, oh, sumusuka na siya ng dugo dahil sa pagsuntok at saka pagsipa sa kanya. Siraulo talaga yung mga bully na yun. Hala, oo nga. Halika, tulungan natin siyang dalhin sa ospital. Kahit na maging ako ay nahihirapang maglakad dahil pilay ako. Pilit kong tinulungan si kuya sa pag-alalay sa matandang palaboy para makasakay kami sa isang tricycle. Mabuti na lang at mabait din yung tricycle driver na nasakyan namin. Dahil yung unang tinawag namin, nagalit. Ang sabi, hindi raw siya nagsasakay ng madungis at mabaho gaya ni Lola. Nainis talaga ako ng husto. Pero pinigilan ako ni kuya at sinabing unawain na lang at respetuhin. Pero para sa akin, mamamatay na lang ang tao. Mas may pakialam pa siya kung mabaho o hindi. Pagdating sa ospital, kaagad naman kaming sinaklolohan ng mga doktor kahit ang iba ay halatang nandidiri sa amoy niya. Mabuti na lang at galos lang at sugat ang natamo ng matanda. Ang isinuka niyang dugo, galing pala sa ngipin niyang bumaon sa kanyang labi. Nakakaawa ang itsura niya dahil sa dami ng pasa at sugat niya. Dito ka lang. Bantayan mo siya, ha? Lalakarin ko lang yung bill niya. Hala, oo nga pala kuya. May pera ka bang pambayad? Huwag ka mag-alala. Madali lang naman maglakad sa politiko dito sa atin eh. Siguradong wala tayong babayaran dito. Ganun ba kuya?
Oo, sige kung ganun. Hihintayin na lang kita dito. Tinanguan ako ni kuya saka siya umalis. Tinatanaw ko si kuya sa pag-alis nito nang marinig ko ang boses ng matanda mula sa aking likuran. Pasensya na kayo, Ineng. At naabala ko pa kayong magkuya. Hindi mo na lang sana ako tinulungan. Naku Lola, wala pong problema sa amin. Hindi ko naman po kayo kayang pabayaan lang dun na binubugbog ng mga batang yun. Kahit na, paano kung hindi dumating ang kuya mo? Di napahamak pati ikaw. Paano kung may dalang patalim yon? Di napuruhan ka pa. Kahit may patalim naman ho sila, ganun at ganun pa rin po ang gagawin ko. Ililigtas ko pa rin po kayo. Alam mo, Ineng, hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang kagandahan ng loob mo. Napakabait mong bata. Kayong dalawa ng kuya mo. Maging mabait na nga lang po yung kaya kong gawin eh. Hindi ko pa ho ba gagawin? Tsaka baka maawa sa akin ng Diyos. Baka kapag nakita niyang mabait ako, himalang makalakad pa ako. Pabiru pang sabi ko sa kanya. Pabiru lang yon pero nginitian niya ako at saka tinanguan. Halika dito, Ineng. Lumapit ka sa akin. Bakit po? Basta, lumapit ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang hiling mo. Nagtataka man ay lumapit ako sa kanya kagaya ng sinabi niya sa akin. Umayos siya sa pagkakahiga at saka hinawakan ang magkabilang binti ko. Saglit lang yon bago siya ngumiti sa akin. Huwag kang mag-alala, Ineng. Matutupad ang hiling mo. Naku naman po, Lola. Huwag naman po kayong ganyan. Baka po maniwala ako sa inyo niyan. Basta ang mga batang kagaya mo, mga batang may bukal na puso para tumulong, sila ang binibiyayaan. Nginitian ko na lamang si Lola at saka tumango. Hindi naman ako naniniwala. Alam ko naman na talagang hindi na ako makakalakad dahil yon ang sinabi sa akin ni Nanay. Ipinatingin na nila noon ang kondisyon ko sa isang doktor at sinabing wala na akong pag-asang makalakad pa. Kaya naman matindi ang galit ni Nanay sa akin. Ang sabi niya, habang buhay na raw akong walang kwenta. Matapos mailakad ni Kuya ang mga dapat na lakarin para mabayaran ang bill sa ospital, umalis na kami. Inihatid namin si Lola sa lugar kung saan siya natutulog. Isang kariton na pinagtagpi-tagping plywood lang ang bubong. At saka kami tuluyang umuwi na ng bahay. Saan na naman kayo galing? Gabing-gabi na! Nay, may tinulungan po kami matanda. Nakakaawa po kasi. Walang ibang tutulong sa kanya kaya kami na po yung tumulong. At kailan pa kayo naging rescuer? Mas maigi kung itinawag nyo na lang sa otoridad kesa kayo pa yung umasikaso. Ano bang malay nyo dun? Nanay naman. Ikaw na naman ba ang dahilan nito, Sarah? Sigurado akong ikaw dahil sa inyong dalawa ng kuya mo. Ikaw lang naman ang atribidang tulong ng tulong kahit pilay ka na. Ikaw nga yung mismong may kailangan ng tulong eh. Nay, wag yun na po idamay dito si Sarah. Biktima nga rin siya eh. Ako ho, Nay. Huwag niyo na pong sermonan si Kuya. Tinulungan ko po talaga yung matanda dahil naaawa po ako. Binugbog po kasi siya ng mga bully sa school namin eh. Diyos ko po naman, Sarah. Ano ka ba naman? Kung ikaw naman ang pinag-initan ng mga yon, hindi ka talaga nag-iisip eh. Di ba't sinabi ko na sa'yo na kapag may mga ganyan, tumawag ka ng iba na tutulong imbis na ikaw? Ikaw ang pilay, wala kang kakayahang tumulong. Paano naman, Nay, kung huli nang dumating yung hiningian ko ng tulong? Paano kung nawala na yung matanda sa kakahintay? Maghihintay pa po ba ako? At sumasagot ka pa talagang bata ka. Kahit kailan matigas talaga yung ulo mo. Gusto mo dun ka lagi sa ikakapahamak mo eh. Inangat ni Nanay ang palad niya at akma sana akong sasampalin. Pero sinaluyo ni Kuya. Bitiwan mo nga ako, Samuel. Kailangan makatikim niyang kapatid mong yan para magdala eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon, dapat ipagtanggol mo yan. Nay,
Sa pagkakaalam ko, walang masamang tumulong sa kapwa. Hindi ka dapat nagagalit ng ganyan. Tumulong lang si Sarah at hindi siya nakaperwisyo na iba. Hindi nakasagot si nanay pero ako naiyak na lamang ako sa sinabi ni kuya. Dahil tama naman talaga si kuya. Wala naman akong ginawang masama. Ang totoo, mabuti pa nga ang ginawa ko. Pero hindi niya yon pinapahalagahan dahil para sa kanya, lahat ng ginagawa ko ay masama. Sarah, dumiretso ka na sa kwarto mo at magpahinga. Hindi! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Pero hindi ko na pinansin pa si nanay. Dire-diretso ako sa kwarto kagaya ng utos sa akin ni kuya. Nang makapasok ako sa kwarto at naisara ang pinto, kaagad na tumulo ang kanina ko pang pinipigilang mga luha. Habang kung ano-anong salita ang mga sinabi sa akin ni nanay, narealize ko kung gaano siya kagalit sa akin kahit mabuti man ang nagawa ko. Masisisi niya ba ako? Kung siya ba ang nasa sitwasyon ko, hindi niya ba gagawin ang ginawa ko? Kahit inalok ako ni kuya na kumain, tumanggi ako. Sinabi kong busog pa ako kahit ang totoo, kumukulo na ang tiyan ko dahil tanghalian pa ang huling kain ko. Idinaan ko na lang sa tulog ang lahat ng sama ng loob na daladala ko. Nagdarasal na sana mabawasan ang sakit na nararamdaman ko sa susunod na araw. Pagkagising ko kinabukasan, pupungas-pungas pa ang mga mata ko nang bumangon ako mula sa higaan at saka naupo. Kaagad kong hinanap ang saklay ko. Pero nakita ko yon sa bandang pinto kaya tumayo na muna ako para dumiretso roon at kunin. Pero nang makuha ko na ang saklay, napansin ko na para bang may kakaiba. Saglit pa akong napaisip kung ano ba yung kakaiba. Hanggang sa napagtanto ko kung ano nga yon. Naibagsak ko ang saklay ko nang makitang kaya ko nang tumayo ng diretso. Muntik pa akong mapasigaw dahil sa gulat. Hindi kasi talaga ako makapaniwala sa nakikita ko. Habang hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari, nabigla ako nang may kumatok sa pinto. Sarah, buksan mo yung pinto. Dinala kita na almusal. Nagmamadali akong binuksan ang pinto at isinara yon nang makapasok siya. Nang makita ni kuya na nakatayo ako ng diretso, maging siya ay nagulat din. Sarah, totoo ba yung nakikita ko? Nakakatayo ka na? Oo kuya. Teka, ibaba mo muna yung plato. Baka mabagsak mo eh. Kagaya ng sinabi ko ay ibinaba nga ni kuya ang plato sa ibabaw ng lamesa bago ako nagsimulang maglakad. Gulat na gulat si kuya nang makita niya kung paano ako naglakad ng dahan-dahan. Hindi ako umiika-ika o natumba man lang. Hindi ako makapaniwala, Sarah. Panaginip lang ba to? Paano nangyari nakakalakad ka na? Kuya, huwag kang maingay. Baka marinig ka nila nanay eh. Sorry, nabigla lang talaga ako. Talagang hindi ako makapaniwala. Dahil ba yan sa hindi ka nakakain ng hapunan kagabi? Ilang gabi na ba akong nakaranas na hindi ko makain ng gabi? Hindi naman nangyari to kuya eh. Ano? Paano? Imposible naman makalakad ka na lang bigla. Doktor mismo ang nagsabi na wala ka ng pag-asa makalakad ba? Sa pagkakataong yon ay napaisip ako. Bigla kong naalala yung nangyari kagabi. Nung tulungan namin yung matandang palaboy at kung paano niya hinawakan ang magkabila kong hita. Kuya, hindi kaya may kinalaman yung matandang palaboy kagabi? Ang sabi niya kasi sa akin, matutupad daw yung pangarap kong makalakad. Ano? Ibig mo bang sabihin, mapaghimala yung matandang palaboy na yon? Hindi ko alam kuya. Dahil siya lang talaga yung naiisip kong dahilan kung paanong nakakalakad na ako ngayon. Siya lang naman yung nagsabing makakalakad na ako eh. Tinawanan ko pa nga siya dahil hindi naman ako naniniwala.
Hindi kaya mapaghimala talaga yung matandang palaboy na yun? O hindi kaya pinagaling ka niya para magpasalamat sa kabutihang ginawa mo sa kanya? Hindi ko talaga alam, kuya. Pero kailangan kong alamin yun. Mamaya dadaanan ko siya kung saan siya natutulog tapos tatanungin ko siya. Hindi ko kasi talaga alam kung paano nangyari to. Sa ngayon huwag mo muna ipapaalam sa kahit na sino na nakakalakad ka na. Alam ko naman, kuya. Ayoko namang biglain yung mga taong nakakakilala sa akin. Pero paano kay nanay at tatay? Itatago rin ba natin sa kanila? Oo, isipin mo na lang kung ano magiging reaksyon nila oras na malaman nilang nakakalakad ka na. Naku, sigurado ako matutuwa sila. Lalo na si nanay. Di ba gustong gusto niya akong makalakad? Pangarap pa nga niya nun, gawin akong artista eh. Sasabihin naman natin sa kanila. Pero hindi ngayon. Paunti-unti natin ipaparamdam sa kanila para hindi sila mabigla. Sige kuya. Ikaw naman ang nakakaalam kung anong mas tamang gawin eh. Kaya susundin ko na lang kung ano man yung sinasabi mo. O siya, mabuti yun. Kumain ka na at ihatid na kita sa school. Salamat kuya ah. Bakit ka nagpapasalamat? Araw-araw naman kitang inahatid Wala lang. Salamat dahil palagi kang nandyan para sa akin eh. Ninitian lamang ako ni kuya at saka ginulo ang buhok ko bago tuluyang lumabas ng kwarto ko. Nang maisara niya ang pinto, bumaba ang tingin ko sa aking mga binti at saka ako napabuntong hininga. Hindi pa rin ako makapaniwala. Akala ko walang himala. Pero ngayong ako mismo ang nakaranas nito, hindi ko na madedenay na totoo nga. Matapos kong mag-almusal at makapaghanda para sa pagpasok sa school, inihatid na nga ako ni kuya. Unang hinanap ko nang makarating sa tapat ng school ay yung matandang palaboy na nagbigay ng himala sa akin para makalakad ulit. Pero nang tanungin ko sa guard kung nasaan na siya, ang sabi lang sa akin, hindi pa dumadayo sa school yung matandang palaboy mula pa kagabi. Kaya inisip ko na lang na baka nagpapahinga pa mula sa mga sugat na natamo niya. Inisip kong pupuntahan ko na lamang siya sa kariton na tinitirhan niya pagkatapos ng klase. Kaya lang, nang palabas na ako sa school, nabigla ako nang may mga humarang sa daan ng nilalakaran ko. Hoy, babae! Ang lakas din naman ng loob mo magpakita sa amin, no? Hindi naman ako nagpakita sa inyo eh. Kayo yung biglang humarang dyan sa dinadaanan ko. Alam mo kung anong ginawa mo kagabi, di ba? Inistorbo mo kami sa ginagawa namin. Inistorbo? Pinigilan ko lang kayo sa masamang ginagawa nyo. Pinigilan mo kami. Dapat alam mo na kung anong sasapitin mo pagkatapos kaming pigilan. Ayaw mo ibuli namin yung matanda, di ba? Di ikaw na lang. Anong ibig mo sabihin na ako na lang? Ngayon at inalisan mo kami ng laruan. Ikaw na ngayon ang gagawin namin laruan. Tara na, bitbitin nyo na tong pakilemerang to. Kailangan niya madala para malaman niya kung sinong dapat niya sundin. Hindi, wag. Wala naman akong kasalanan sa inyo eh. Pinigilan ko lang kayo dahil mali yung ginagawa nyo. Kasalanan mo dahil pakilimera ka. Kung hindi ka sana pakilimera, hindi ka sana aabot sa ganito. Kaagad na hinila nung isang kasama niya ang buhok ko. At agad rin naman akong napahiyaw. Sumigaw ako para manghingi ng tulong. Pero parang walang nakikita yung ibang estudyante. Wala ring napapadaang teachers o nakatatanda na pwedeng tumulong sa akin. Hanggang sa makarating kami sa eskinita, kung saan ko sila nadatnan na binubugbog yung matanda. Please naman, maawa naman kayo sa akin. Pilay ako, hindi naman ako makakalaban sa inyo eh. Yun nga maganda eh. Pilay ka. Kaya wala kang magagawa habang binubugbog ka namin. Isusumbong ko kayo. Sige, subukan mo lang magsumbong. Ewan ko na lang kung hindi makulong ang kuya mo pagkatapos ko siya isumbong sa tatay kong pulis. At ano namang isusumbong mo sa tatay mo tungkol sa kuya ko? Wala naman siyang ginagawa sa iyo Madali lang naman plantahan ng droga ang kuya mo.
Makikita mo na lang na humihima sa rehas ang kuya mo mayabang! Mga walang ya talaga kayo! Mga wala kayo kasing sama! Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak nang simulan na nila akong bugbugin. Wala akong kalaban-laban. Bukod sa mas matangkad at di hamak na mas malaki ang mga katawan nila kaysa sa akin. Lalaki pa siya. Iba ang lakas ng mga lalaki. Walang-wala sa akin. Umuwi ako sa bahay na may pasa sa kaliwang pisngi at sugat sa tuhod. Pero ang idinahilan ko kay nanay nung umuwi ako ay nadapa ako. Malas ko rin dahil hindi ako nasundo ni kuya. May overtime siya ngayong araw sa trabaho. Nung gabing yon ay wala akong ibang ginawa sa loob ng kwarto ko kung hindi ang umiyak hanggang sa makatulog. Ang bala ko ay takasan sila bago pa man nila ako makita kapag uwian. Pero alam na agad nila kung saan ang room ko. Kaya nang sumunod na araw, nakaabang na sila sa pinto. Kilala sila bilang mga bully sa school kaya simula nang umpisahan nila akong ibully. Wala nang lumalapit sa akin. Isang buwan nang lumipas, naging tila alipin nila ako. Kahit subukan kong magsumbong, natatakot ako sa mga pagbabanta nila sa akin. Sa pwede nilang gawin sa mga magulang ko o sa kuya ko kapag nagsumbong ako. Alam kong wala kaming sapat na pera para lumaban sa kanila, kaya nanatiling tikom ang bibig ko sa lahat. Kahit hirap na ako sa araw-araw na pambubuli nila sa akin. Sarah, magsabi ka nga ng totoo. Talaga bang nadapa ka lang kaya ka nagkaroon ng sugat sa noo? Ari ko kuya, dahan-dahan naman sa paglilinis ng sugat ko. Tinatanong kita, Sarah. Sagutin mo yung tanong ko. Nadapa nga lang talaga ako kuya. Nagiging lang palang siguro ako nitong mga nakaraang araw. Kung kailan ka natuto maglakad saka ka nadapa? Hindi ba parang kakaiba naman yan? Kuya naman, baka marinig ka nila nanay. Sarah, nakausap mo na ba yung matandang palaboy? Kasi hindi ko siya nakikita sa tapat ng school niyo eh. Hindi ko na nga rin siya nakikita kuya eh. Siguro natakot na rin siyang bumalik at baka masaktan na naman siya ng mga bully sa school. Sayang, hindi man lang tayo nagpasalamat sa kanya. Kaya nga hinahanap ko rin siya eh. Pero yung bang mga bully na ng bully sa kanya? Pumapasok ba sa school niyo? Buti hindi ka inano tuwing nakikita ka. Naku kuya, natakot sa iyo yung mga yun no. Hindi nila ako pinapakailaman. Mabuti naman kung ganun. Dahil kung susubukan ka nila saktan, lintik lang ang walang gante. Takot lang nila sa kuya ko no. Ikaw talaga oh. Mag-ingat ka na sa susunod at huwag tatanga-tanga sa paglalakad. Mabuti pa nung pilay ka eh. Hindi ka nadadapa ng ganitong katindi. Oo na kuya, mag-iingat na ako sa susunod. Alam kong nagdududa at hindi na talaga naniniwala sa akin si kuya. Dahil palagi talaga akong may sugat at pasa. Sinusubukan kong iiwas ang parte ng katawan kong hindi ko maitatago. Pero talagang natatamaan pa rin nila. Gusto ko na silang tumigil. Nakakapagod ang araw-araw na kalbaryo ko sa pambubuli nila. Anong ginagawa niyo sa akin? Huwag ka mag-alala. Hindi masakit ang gagawin namin sa'yo ngayong araw. Masarap na. Ano? Bitiwan niyo nga ako. Hindi ako papayag sa gagawin niyo. Humihingi ba kami ng permiso? Hindi naman, di ba? Hindi. Please wag. Gagawan sana nila ako ng kababuyan. Pero hindi na ako papayag. Kung binubugbog nila ako at inuutos-utusan, tama na yon. Pero ang gawan pa ako ng hindi katanggap-tanggap na kababuyan, hindi ko nahahayaan. Kaya naman dinampot ko ang saklay ko at tumayo ako saka sila pinaghahampas. Gulat na gulat sila sa nagawa ko. Lalo na nang ang lahat ng mahawakan ko, inihahagis ko sa kanila. Paano nakakatayo ka na maayos? Ibig sabihin, sinungaling ka pala? Hindi ka pilay?
Oo, nakakalakad na ako. Kaya tumakbo na kayo dahil sisiguraduhin ko gaganti ako sa inyo. Galit na galit ako noon. Hindi ko alam pero parang bigla akong nagdedeliryo. At ang nasa utak ko lang ay magantihan sila. At matapos na ang kalbaryong ginagawa nila sa akin. Bitbit ang isang malaking bato. Tumakbo ako patungo sa kanila. Pero kaagad silang tumakbo. Hinabol ko sila ng hinabol pero ang hindi ko inaasahan ay nang tumawid sila sa kalsada. Tumawid rin ako pero hindi ko nakita ang sasakyang paparating. Kaya sumalpok ako sa kotse at kaagad na nawalan ng malay. Nang magmulat ako ng mga mata, kulay puting kisame ang nakita ko. Nalilito pa ako kung nasaan ako nang biglang lumitaw ang mukha ni Kuya sa harap ko. Sarah! Mabuti na lang gising ka na rin sa wakas. Kuya? Ano nangyari? Nasaan ako? Nasa ospital ka. Dinala ka dito na nakasagasa sa'yo sa may kalsada. Mabuti na lang at sugat sa ulo at tuhod ang natamo mo. Ano ba kasi nangyari? Paano kung kailan nakakalakad ka na saka ka nagkakaganito? Pwede bang isa-isa lang muna yung tanong, Kuya? Nakakahilo eh. Sorry. Ikaw naman kasi. Pinag-aalala mo ko. Si nanay tatay papunta na dito. Nag-aalala sila pareho. Nag-aalala? Si nanay at tatay? Oo. Hindi nga rin ako makapaniwalang nag-aalala sila eh. Hindi ako naniniwala dyan. Sigurado ako, sesermonan lang ako ni nanay mamaya kapag nandito na sila. Huwag mo na isipin yon. Sagutin mo muna yung tanong ko sa'yo. Alam ko may tinatago ka sa akin, Sarah. Naghihintay lang ako na sabihin mo yun sa akin. Kuya, kasi ano... Sige, sabihin mo lang sa akin. Kuya, binubuli po kasi ako eh. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya talaga madalas ka may sugat. Kung bakit ba kasi hindi pa kita pinilit magsabi noon eh. Kuya, ayoko lang naman sabihin dahil alam kong ganyan yung magiging reaksyon mo eh. Bakit ba? Ano bang inaasahan mo reaksyon ko? Matutuwa ako na binubuli ka? At sinong ungas naman yun ang bully sa'yo? Nasagasaan ka ba dahil sa pambubuli nila? Nang itanong yun ni Kuya, bigla kong naalala ang nangyari kanina. Unti-unting nanumbalik sa akin ang takot at kaba na naramdaman ko. Hanggang sa napaluhan na lang ako. Sarah, bakit? Ano bang ginawa nila sa'yo? Kasi Kuya, tinangka nila akong pagsamantalahan. Ano? Sarah, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin lahat ng to? Sinong gumawa niyan? Kuya, kapag daw kasi nagsumbong ako, ipapakulong ka doon nila eh. At bakit ako makukulong? Silang gumawa ng kalokohan tapos ako makukulong? Pulis kasi yung tatay noon. Ano kung pulis? Sarah naman, ipaglalaban kita kahit pulis pa yung tatay ng gagong yun. Tayo ang kakampihan dahil kitang-kita ang nangyari sa'yo. Kaya sabihin mo sa akin kung sino yung nambuli sa'yo at nagtakang pabuhin ka! Napaiyak na lamang ako sa inakto ni Kuya. Kahit ayokong sabihin dahil baka mapahamak siya. Sinabi ko dahil hindi siya pumayag na hindi namin kakasuhan ang mga yon. Ilang saglit pa, dumating na rin si nanay at tatay. Samuel? Nasaan si Sarah? Gising na ba siya? Nang marinig ko ang nakakatakot na boses ni nanay, kaagad akong nagpunas ng mga luha at nagtago sa likod ni Kuya. Alam ko naman kasi na kahit ako pa ang napahamak, ako pa rin ang mali. Ako pa rin ang sisisihin ni nanay kahit na anong mangyari. Nay, oo, gising na siya. Pero kung papagalitan mo lang si Sarah, uunahan na kita ha. Buntik na mamatay si Sarah dahil sa aksidente nangyari sa kanya. Kaya sana wag mo siyang pagalitan ha. Matapos yung sabihin ni Kuya ay natigilan na siya nang hawiin siya ni nanay at kaagad niya akong nakita.
Labis-labis ang kaba sa dibdib ko nang makita si nanay. Nanay, sorry po talaga. Pero imbis na pagalitan ako, nagulat ako nang makita kong tumulo ang mga luha ni nanay. Ito ang unang beses na nakita ko siyang umiyak. Hindi lang siya basta umiyak. Niyakap niya ako at kaagad na isinandal ang ulo ko sa dibdib niya. Pasaway ka talaga kasing bata ka eh. Sinabi ko na sa'yong lumayo ka sa alam mong ikakapahamak mo. Pero pasaway ka pa rin talaga. Pilay ka na nga, gusto mo pa bang maging pipi, bingi o bulag? O kung ano pang kapansanang pwedeng maidagdag sa'yo? Halos maiyak si nanay habang sinasabi ang mga salitang yon. Kaya hindi ko maiwasang mapahagulhol rin sa iyak. Naninermon si nanay ngayon pero ramdam ko na ang pag-aalala. Ramdam kong takot siya sa nangyari sa akin. Ramdam kong hindi siya galit. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong mahal ako ni nanay. Sorry po talaga, Nay. Lahat kasi ng sinasabi ko sa'yo, hindi mo kasi pinapakinggan. May kapansanan ka na nga pero ang taas-taas pa rin ang pangarap mo. Paano kung mapahama ka sa mga bagay na gusto mong gawin dahil wala kang kakayahang maglakad? Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Nanay, may dapat po kayong malaman. Nang sabihin ko yon kay nanay, lumayo siya sa akin at tiningnan ako sa muka. Nakita ko ang nagtataka niyang mga mata. Ano yun? Sige, sabihin mo sa akin. Tumingin ako kay kuya at kay tatay na parehong nakatayo lang sa harap namin. Bago ako dahan-dahang bumaba sa kama. Sarah, hindi mo na kailangan ipakita kay nanay ngayon. Kagagaling mo lang sa aksidente. Pero hindi ko pinakinggan si kuya. Sabik akong ipaalam kay nanay na kaya ko nang maglakad. Kaya nang makababa ako sa kama, dahan-dahan akong nakalakad. Mabuti na lang at hindi naapektuhan ang mga binti ko sa aksidente ko kanina. Kaya naipakita ko yun sa kanila. Diyos ko po, Sarah! Anong himala to? Paano nangyaring nakakalakad ka na? Doktor mismo ang nagsabi sa akin nung ipatingin ka namin. Ang sabi hindi ka na daw makakalakad pa. Himala ito, nanay. Yung matandang palaboy na tinulungan ni Sarah, sinabi na makakalakad siya. At nakalakad nga po si Sarah. Paano naman nangyari yun? Paano nangyaring napagaling niya si Sarah kahit nga mga doktor walang magawa eh? Hindi ko nga rin po alam na eh. Gusto ko sana siyang makausap pero hindi ko na siya nakita simula nung nakalakad ako. Bakit naman hindi niyo kaagad sinabi sa akin? Nay, ako po may sabi noon. Natatakot ako baka hindi kayo agad maniwala eh. Isa pa, high blood ka at baka bigla kang atakihin sa gulat. Kailan pa to? Lagpas 1 buwan na po. Kayong magkapatid talaga? Paano nyo naitago sa amin yung ganito kagandang balita? Natatakot po kasi ako na eh. Bakit ka naman natatakot? Na baka pagalitan kita? Ay nako, wag na nating isipin yon. Ang importante nakakalakad ka na. Paano yung mga tao? Ano sasabihin na sa kanila kapag nakita nila nakakalakad na si Sarah? Sasabihin na lang nating may nag-sponsor sa kanya para operahan at makalakad. Simple lang. Basta wag na muna nating ilabas si Sarah. Ayos lang ba sa'yo kung hihinto ka na muna sa pag-aaral? Pero Nay, magpapanggap na lang po muna akong pilay hanggang sa makatapos yung taon. Makagraduate lang po muna ako. Kaya mo bang magpanggap? Bigla akong natigilan at napaisip. Naalala ko bigla yung 3 bully na gumawa ng kawalang hiyaan sa akin. Yung mga nambully po sa akin, Nay. Alam na nilang nakakalakad ako. Baka po ipagkalat nila yun. Ako nang bahala sa mga batang yon. Sisiguraduhin ko makukulong sila. Ano? Anong nambubuli sa'yo? Binubuli ka? Kinailangan naming ikwento kay nanay ang katotohanan sa nangyaring aksidente ko. Sinabi ni Kuya Samuel ang lahat kay nanay at tatay, habang ako ay nakikinig lang. Habang pinapanood ko kung paano ikinukwento ni Kuya sa kanila ang nangyari.
pakiramdam ko, ang gaan-gaan lang. Kapag nag-e-explain kasi si kuya kay nanay tungkol sa nangyari sa akin, madalas na kinakabahan ako ng dahil sa takot. Pero ngayon, kakaiba. Ang sarap sa pakiramdam na isinusumbong ni kuya kay nanay ang nangyari sa akin. Ang sarap sa pakiramdam na hindi lang si kuya ang kakampi ko sa ngayon. Maging pati sila nanay kakampi ko na rin. Hindi tayo papayag na hindi makulong yung mga batang yon. Dapat pagbayaran nilang ginawa nila kay Sarah. Wala akong pakialam kung pulis pa ang tatay nun. Oo, Nay. Yan din yung nasa isip ko. Ano akala nila? Ligtas na sila porque may kakampi silang pulis? Pero kuya, wala naman tayong pera eh. Anong pera? Pera lang ba ang kailangan para makamit ang hustisya? Mukhang dito sa bansa kung nasan tayo, oo. Natahimik saglit si kuya pero sa huli ay porsigido pa rin siya. Ang sabi niya sa akin, kahit pa wala kaming pera gagawan niya ng paraan. Hindi siya papayag na hindi namin makamit ang hustisya. Isang araw din akong nanatili sa ospital. Inobserbahan pa kasi ng doktor kung okay na ba talaga ako. Ang nakasagasa rin sa akin ang nagbayad ng hospital bill kaya hindi kami na problema sa bayad. Mabuti na lang talaga at mabait ang driver. Kinabukasan, si kuya ang sumundo sa akin para umuwi na. Sa labas ng ospital ay pinaghintay na muna ako ni kuya dahil gusto daw niyang magbanyo. At habang naghihintay ako, hindi ko inaasahan kung sino ang bigla na lamang lalapit sa akin. Kumusta ka na, Ineng? Bakit nakasaklay ka pa rin? Hindi ba't nakakalakad ka na? Lola, ang tagal ko po kayong hinanap. Nandito lang po pala kayo. At bakit mo naman ako hinahanap? Saan po ba kayo nanggaling? Bakit hindi na po kayo nagagawi sa harap ng school? Sa tingin mo ba doon pa rin ako pupwesto sa harap ng school? Kahit na alam kong baka saktan na naman ako ng mga siraulong batang yon. Sa bagay nga po. Pero sana nagpakita muna kayo sa akin bago kayo nawala. Ang dami ko po kasing gustong itanong sa inyo eh. Ano ba yung gusto mong itanong? Paano niyo po ako napagaling? Binigyan lang kita ng regalo. Yung regalong binigay mo sa akin, Lola, panghabang buhay ko talagang magagamit to. Ayaw mo ba yon? Memorable nga ang regalo ko sa iyo eh. Lola naman, paano nyo nga po nagawa yun? Basta, wag mo nang tanungin sa akin. Malalaman mo rin. Pero kailan ko po malalaman? Sarah, tara na! Kuya, si Lola nandito oh. Pero nang ibaling kong muli ang tingin ko sa matanda, nagulat ako nang wala na siya roon. Nawala siya na parang bula. Sinong nandito? Yung matandang palaboy. Bigla siyang nawala eh. Nasaan na ba yun? Hindi lang pala siya mapaghimala eh. Mabilis din nawawala. Kuya naman, seryoso kasi. Hindi niya sinagot yung tanong ko kung paano niya ako napagaling eh. Hibala nga siguro yun, Sarah. Hayaan mo na't huwag mo na isipin. Ang mahalaga, makakapagpasalamat ka sa kanya. Nakalimutan ko nga magpasalamat eh. Di sa susunod ulit kapag nagkita kayo. Maliit lang naman ang mundo eh. Sigurado magkikita kayo ulit. Pero kailan naman kaya yun? Halika na, umuwi na tayo. Nagugutom na ako oh. Ano kayang ulam na luto ni nanay? Napailing na lang ako kay kuya. Pero hindi ko maiwasang luminga sa paligid para hanapin yung matandang palaboy. Kaya lang, hindi ko na talaga siya makita. Nang makarecover ako sa aksidente, pumasok na ulit ako sa school. Laking pasalamat ko na hindi ko na nakikita yung 3 bully. Ang sabi ng ilang kaklase ko, hindi na raw sila pumasok sa school simula nung na-hospital ako. Kaya kinausap na nila ako ulit dahil nawala na ang takot nilang madadamay sila kung sakaling kausapin ako. Akala ko talaga naglaylo lang ang mga nambuli sa akin. Hanggang sa isang balita ang gumimbal sa akin. Sarah,
May sasabihin ako sa importante. Ano naman yun, kuya? Hindi maipinta ang mukha ni kuya. Para bang nag-aalala siya, natakot, o kaya naman ay hindi makapaniwala. Namumutla kasi ang mukha niya. Kuya, pinag-aalala mo naman ako eh. Ano ba kasi yun? Yung mga nambubuli sa'yo, naibalita kasi sila. Nabalita? Paano naman sila nabalita? Hindi pa naman tayo nagsusumbong sa mga pulis, di ba? Yun nga eh, nabalita sila dahil nakita yung katawan nila sa kalapit na baryo. Sa may ilog, palutang-lutang ang mga katawan nila at ubos yung laman loob. Ha? Paano naman nangyari yun? Bakit wala na silang laman loob? Hindi ko rin alam, Sarah. Pero ang sabi sa report ng mga pulis, parang hayop daw ang nagwakwak sa tiyan nila para kainin. Hindi mo kang kutsilyo yung ginamit eh. Ano yun? Parang aswang? Baka. Pero may aswang pa ba ngayon? Hindi natin alam. Hindi sana ganun yung katapusan nilang inaasahan ko. Gusto ko pa sana silang makita nagdurusa sa kulungan. Kulang ang isang sakit lang sa ginawa nila sa'yo. Kuya naman, kahit ano namang ginawa nila sa akin, wala namang taong deserve yung mamatay sa ganong paraan eh. Ha? Tama lang sa kanila yun. Parusa mismo sa kanila ng langit dahil ang sasama ng ugali nila. Paano yan, kuya? Hindi na natin itutuloy yung kaso? At paano pa tayo magkakaso kung patay na nga sila? Napayuko na lamang ako. Hindi ko alam kung bakit ko pa yon na itanong. Pero kasi, hindi ako makapaniwalang patay na sila. Akala ko nananahimik lang sila matapos nang nangyari sa akin. Hindi rin siguro nila inaasahan na masasagasaan ako. Kahit sobrang mali nang nagawa nila sa akin na pambubuli, hindi ko kailanman inisip na sana mamatay sila. Na sana ganitong klaseng parusa ang matamo nila. Matagal bago ako nakamove on sa biglaang pagkamatay nila. Maging ang trauma ko na baka nakaabang sila sa labas ng gate at ibuli ako ay naroon pa rin. Pero sa paglipas ng mga panahon, unti-unti ko rin yung nakalimutan hanggang sa makagraduate ako ng high school. Sa araw mismo ng graduation ko, matapos ng seremonya, sa wakas ay nakita ko yung matandang palaboy sa harap ng gate ng school. Nakaabang siya roon na para bang naghihintay. Nay, yun po yung matandang palaboy na tumulong sa akin, oh. Halika't puntahan natin para naman maisama natin sa bahay at makakain siya. Dumiretso kami roon at nakita ang malaking ngiti niya. Pero kapansin-pansin ang pagkapayat niya at pamumuti ng buhok niya. Lola, pumunta po ba kayo dito para batiin ako? Oo, Ineng. Isa pa may regalo ulit ako sa'yo. Napatingin ako kay nanay nang sabihin yun ng matanda. Lola, ako nga pala yung nanay ni Sarah. Pauwi na po kami para mag-celebrate ng graduation niya. May konting salo-salo sa bahay. Gusto mo po bang sumama? Abay, syempre. Grasya na yan Sino pa bang tatanggi? Salamat po, Lola. Halina po kayo. Sumama po kayo sa amin. Hindi namin alintana ang amoy ng matandang palaboy. Ang totoo, mabaho siya. Ayaw pa nga kaming pasakayin ng tricycle driver dahil ayaw niyang marumihan daw ang tricycle niya. Kung di lang nga siya sinigawan ni nanay. Nang makarating na kami sa bahay, inalok pa siya ni nanay na maligo at binigyan pa ng damit. Pumayag rin naman si Lola at naligo siya bago kumain ang inihanda ni nanay. Wala naman kaming bisita kung hindi siya lang. Kaming pamilya lang ang nagsalo-salo. Maraming itinanong si nanay pati na rin si Kuya Samuel sa kanya. Pero panay lamang ang ngiti nito. Hindi siya masyadong sumasagot. Malaki rin ang pasasalamat ni nanay sa kanya dahil sa ginawa nitong pagtulong sa akin para makalakad. Hanggang sa matapos na nga kaming kumain. Lola, hatid ko na po kayo sa tirahan nyo. Ahis lang naman ako.
Ihatid lang ako ni Sarah sa labas ayos na sa akin yon. Ho? Sige na ho. Ako na po maghahatid hanggang sa inyo. Alam ko naman ang bahay ko pa uwi. Sige na, sasamahan lang ako ni Sarah sa labas. Pero... Sige na kuya, ako nang bahala kay Lola. Ihatid ko siya sa labas ng bahay. At saka kakausapin ko lang din si Sarah. Sabay na kaming tumayo mula sa lamesa at saka dumiretso sa labas. Nang makalabas na at nakalayo mula sa bahay, tumigil si Lola sa paglalakad. Nasa bakuran kami noon at hindi pa kami tuluyang nakakalabas ng gate. Lola, sigurado po ba kayo na hindi na kayo magpapahatid kay kuya? Kasi gabi na ho. Hindi na, Ineng. Wala na rin naman akong oras. Ano ho? Ayos na ba ngayon ang buhay mo? Ngayong wala nang nambubuli sa'yo. Paano niyo po nalaman yun, Lola? Dahil ako ang dahilan kung bakit wala na sila. Nanlalaki ang mga mata ko habang paatras mula sa kanya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Saglit akong hindi nakapagsalita dahil pinroseso pa ng utak ko kung tama ba ang narinig ko at kung tama ba ang hinala ko. Oo, Sarah. Tama ang iniisip mo. Ako ang pumatay sa kanila. Ako ang kumain sa kanila. Ano po? Alam kong magugulat ka at alam kong hindi ka rin kaagad maniniwala sa akin. Pero wala na akong oras para magpaligoy-ligoy pa. Makinig kang maigi sa akin, ha? Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kahit takot ako ay pinili kong manatili at makinig sa sasabihin niya. Isa akong aswang at ako ang kumain sa mga bully na yon. Ginawa ko yon para matapos na ang kasamaang ginagawa nila. Hindi lang sa'yo, pati na rin sa iba pa kasama na ako. Aswang? Ibig po sabihin, kumakain ka talaga ng tao? Kakainin mo rin ba ako? Hayop lang ang kinakain ko. Sila ang kauna-unahang taong nakain ko. Ang mga kagaya kong aswang, kapag nakakain ng tao, nawawalan na ng kapangyarihan. Isa akong aswang na kayang manggamot ng kahit anong sakit, kahit makapansaan ang kagaya ng sayo. Pero dahil kumain ako ng tao, nawalan ako ng kakayahan. Ang kapangyarihang yun na lamang ang bumubuhay sa akin. At dahil wala na akong kapangyarihan, kailangan kong ipasa ang itim na bato. Ano po? Itim na bato? Ang itim na batong meron ako ay nagmula pa sa mga ninuno ko. Ang mga ninunong babayla na kayang manggamot, parang albularyo. Pero ang nagpapanatili ng kapangyarihan namin, mga hayop. Ang pagkain ng buhay na hayop ang nagbibigay sa amin ng lakas. Ang sariwang dugo ng mga ito at laman. At kung kakain kami ng tao, isang sagradong pagkain para sa amin, mawawala ang kapangyarihan. Para mapreserba ang kapangyarihan ng panggagamot, kailangan kong ipasa ang itim na bato. Dahil kung hindi, mamamatay ito kasama ko. Kung ganun, ano pong ibig niyong sabihin? Gusto kong ipasa sa iyo ang itim na bato. Gusto kong ikaw ang magpanatili ng kapangyarihan namin. Pero Lola, hindi pa dapat sa mga kamag-anak niyo ipasa? Bakit po sa akin? Kaya ako naging palaboy ay dahil sa kakayahang ito. Nang malaman ng anak ko na isa akong aswang, iniwan niya ako at ng ibang bansa. Ang sabi niyo po wala kayong anak. Dahil parang wala naman talaga. Matapos ko siyang mapag-aral ng dahil sa paggagamot ko, iniwanan niya ako. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kapangyarihang meron ako
dahil bala ko yung ipasa sa kanya. Pero natakot siya sa akin. Pinandirihan niya ako at kaagad akong iniwanan. Bakit po ako? Bakit po akong napili niyong pagbigyan? Dahil alam kong kakayanin mo. Dahil may mabuti kang puso. Kaagad akong umatras pero kaagad rin niyang hinawakan ang kamay ko. At mahigpit yung pinisel habang nakatitig sa akin. Marami pang matutulungan ang itim na bato. Marami pang may sakit ang mapapagaling nito. At alam kong kaya mong mapagaling ang sino man gamit ito. Ayokong mawala ang itim na bato kasama ko. Kaya sige na Sarah, tanggapin mo na. Nauubos na ang oras ko. Marahas na napaubo ang matandang palaboy. Habang hawak ang kamay niya, napapansin ko ang unti-unti niyang pangungulubot. Ang kanyang mga mata ay namumuti na rin. Lola? Lola, ano po nangyayari sa inyo? Paubos na ang oras ko, Sarah. Sige na, tanggapin mo na. Gamit ang kabila niyang kamay, ipinangsalo niya yon sa kanyang bibig. Mula roon ay iniluwa niya ang isang maliit na kulay itim na bato. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba ang iniaalok niya sa akin o hindi. Oo, malaki ang naitulong niya sa akin para makalakad ako. Pero ang bigyan ako ng isang napakalaking responsibilidad. Kakayanin ko ba? At kakayanin ko bang maging isang aswang? Sige na, tanggapin mo na ang huling regalo ko sa iyo. Sa nanginginig na kamay ay tinanggap ko ang itim na bato. At kahit nagdadalawang isip pa, sa harap ni Lola ay ipinasok ko yon sa bibig ko at mabilisang nilunok. Kagad akong nakaramdam ng init sa aking katawan. At habang nararamdaman ng kakaibang init na yon, nakita ko kung paano unti-unting naging abo si Lola. Kasabay ng pag-ihip ng hangin, tinangay nito ang kanyang abo. Habang ako ay nakaramdam ng malakas na pagkabog ng dibdib. Nagdodoble ang paningin ko. Parang umiikot ang paningin ko at tila ba gutom na gutom ako. Nanginginig ang mga kalamnan ko at tila ba gusto kong kumain. Gusto kong kumain ng hilaw na karne at nauuhaw ako sa dugo. Biglang lumakas ang pandinig ko. Ganon din ang aking pang-amoy. Tumalas rin ang mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong nawala sa sarili. Konting memorya lang ang nasa utak ko. Naaalala ko kung paanong may hinabol akong aso. Pagkatapos, kumain ako ng kumain. Pero kahit na panay ang kain ko, hindi ako nabubusog. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Sarah? Sarah, anong nangyayari sa'yo? Nung marinig ko ang takot na boses ni Kuya Samuel, doon lang ako parang natauhan. Nasa harap ko si Kuya habang niyuyugyug niya ako. Kuya? Kuya? Anong nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? Tsaka yung bibig mo, puro dugo rin oh. Anong nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba ng matanda palaboy? Hindi, Kuya. Hindi. Marahan kong itinulak si Kuya at tiningnan ang sarili ko. Ang kamay ko ay punong-puno ng dugo. Nang punasan ko ang bibig ko, may dugo rin yon. Doon ko napagtanto ang nagawa ko. Naging malinaw sa akin kung ano ang eksaktong ginawa ko kanina. Kumain ako ng 2 aso at 1 pusa. Marahas na napalunok ako bago nag-angat ng tingin kay Kuya. Kuya, aswang na ako. Ha? Anong sinasabi mo? Kuya, tinanggap ko yung itim na batong binigay ni Lola sa akin. At ngayon, Kuya, aswang na ako. Wala akong nagawa kundi ang yakapin si Kuya habang humahagulhol. Nung
Nung gabing yon, hindi ako makapaniwala na nagdesisyon ako ng ganun kadali. Ilang buwan akong hindi lumalabas ng bahay sa takot na baka gawin ko ulit ang pagkain ng mga hayop. Pero kahit napigilan ko, nagugulat na lang ako na uuwi akong puno ng dugo. Hindi ko kaagad natanggap ang naging katauhan ko. Sinubukan kong iluwa ang itim na bato pero hindi ko magawa. Hanggang sa nagkasakit si nanay. Malala ang sakit niya sa kidney at dapat na magpapadialysis na siya dahil hindi na kaya ng gamot lang. Sarah, bakit hindi mo subukang gamitin yung sinasabi mong kapangyarihan na binigay sa iyo matandang palaboy para kay nanay? Paano kung mas maging agresibo ako kapag nanggamot ako? Sarah, ano man mangyari? Nandito lang ako. Alam naman natin na kahit magdialysis si nanay, 2 o 3 taon na lang siya mabubuhay. Tsaka hindi natin gaya yung dialysis na yan. Subukan mo lang. Napagaling yan ng binti mo. Baka pati yung sakit ni nanay mapagaling din. Kahit na nag-aalangan dahil desperado na kaming pagalingin si nanay, ginawa ko. Hinawakan ko ang parte ng katawan niya kung saan naroon ang kidney niya. Sa ospital ko ginawa yon. Hindi kaagad gumana nung una. Pero kinabukasan, himalang nakaihi si nanay ng maayos. Idadialysis na sana siya pero nang muli siyang kunan ng laboratory test at iba pa, na lamang 60% pa na maayos ang magkabilang kidney ni nanay. Nang mapagaling ko si nanay ay tuluyan kong natanggap ang kapalaran kong maging isang aswang na manggagamot. Nandyan si kuya nung nag-uumpisa pa lamang ako at hindi ko makontrol ang sarili kapag nagugutom ako. Kaya naman si kuya na mismo ang bumibili ng karne ng mga hayop na pwede kong kainin. Baboy o manok, minsan baka, basta hilaw at may kasama ring dugo. Naging manggagamot po ako, Miss Clar. Malayo sa pagiging artista na pangarap para sa akin ni nanay. Pero ayos lang. Kahit na hindi man ako naging artista, dinadayo naman ako dahil magaling akong manggamot. May kahinaan rin ako pagdating sa panggagamot. Yung mga taong masasama ang ugali, hindi sila gumagaling. At doon ko napagtanto na ang kabutihang loob talaga ang nagpapagaling sa kahit na sino. Kung bukal ang puso mo, bukal din na ibibigay sa'yo ang ninanais mo. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat sa'yo at sa channel mo.